Hello sa mga Barda fans, Barda supporters, and Barda lovers na patuloy na nag-aabang sa mga updates po natin. Dahil for today's video, pag-uusapan natin to dahil sa muling pagkikita ni David Licauco and Miss Barbie Forteza ay may napansin po ang netizen sa Barda. So, pag-uusapan natin yan maya-maya lamang. Pero bago yan, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, ay patuloy ko po kayong pinapasalamatan for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagi ang panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, eto na no, dahil matapos nga po na mamataan si Mr. David Licauco and Miss Barbie Forteza na finally, after a long vacation of Mr. David Licauco, isa ito sa mga sumalubong na kanyang trabaho ngayon dahil ngayong araw po ay meron silang parang event kasama po si Miss Heart Evangelista. So pag-uusapan natin yan later. At dito, bago yan is pag-usapan muna natin itong isang comment dito sa comment section. So may napili akong isang comment. Sabi ni Miss Karina Enriquez, sabi niya, ang bano, this is regarding dun sa isang comment, yung mga commentator sa showbiz, no? Yung nag-comment na si Mr. David Licauco daw ay isang bano, isang tuod. So, ganun niya inilirawan si Mr. David Licauco na sinagot naman ni Miss Karina. Sabi niya, may katwiran kasi siya eh. Ang bano ba is somebody who has almost everything, good looking, smart, matalino, good or shrewd in business, mayaman, may God's given talent like very good in basketball kasama ng acting. What else otherwise? The one who commented is perfectly the one who is bano. Don't know the true meaning of it. Keep soaring, David, our humble Ginoo. Totoo naman, di ba? Parang hindi po makatarungan na ganun na lang po nila talaga sabihan si Mr. David Licauco na bano si David, tuod si David. Parang lagi lahat ata ng mga pamimintas ginagawa nila dito kay Mr. David Licauco. Katulad po ng sinabi ko po sa inyo dun po sa ating last update na bago pa lang po kasing aktor si David, pero hindi natin siya matatawag na bano dahil ang dami na rin naman accomplishment outside showbiz. Biruin po ninyo, ilang taon pa lang po si David Licauco pero siya po ay kumikita na ng milyon-milyon kada buwan. So yun po ba ang bano? Yun po ba ang tuod? So sometimes kasi yung mga ganong tao, parang sila yung parang wala pang napapatunayan, pero kung makapaminta sa kapwa, ganun na lang, no? Ganun natin ilalarawan yung mga bashers natin dyan, no? So, meron nga akong isang basher dyan po sa comment section. They keep on calling me tangag, tanga, bobo, ganyan, ginaganyan niya ako sa comment section. And then, binigyan ko siya ng oras. Ang ginawa ko, sinearch ko yung name niya sa YouTube. Meron siyang YouTube channel na dati po siya nagwo-work sa Dubai. If I'm not mistaken, yun ang aking Tapos, OFW siya doon. Tapos, yung mga content niya, it's about dun sa during the pandemic, na inabot sila ng pandemic sa Dubai. Pero, as of now, nandito na siya sa Pilipinas. Hinanap ko po siya sa TikTok. Nakita ko po siya, no? Na parang siya po ay isang, nagtitinda siya ng kung anik-anik. Wala pong masama doon, di ba? Wala pong masama sa mga nagtitinda, ganyan. Kasi hanap buhay niya yun. Pero, ang masama is kung magkapagsalita ka sa kapwa mo, 'di ba? Hindi mo man lang iniisip kung ano ba magiging epekto nito sa iba. So, nung tinignan ko siya, naaawa ako sa kalagayan niya. And then, nang sinabi ko sa kanya, sabi ko dun sa kanya sa TikTok niya, account niya na, ikaw pala yung nagtumatawag sa akin ng bobo at tanga sa YouTube. Nandito ako kasi susuportahan kita. Sabi ko kasi ang ganda ng attitude mo eh. Sabi ko sa kanya. And then after a while din na siya nagko-comment sa comment section. Ganun po talaga yung mga bashers. Wala talaga silang masasabing maganda. Katulad po na nangyayari ngayon dito kay Mr. David Licauco and Barbie Forteza na talagang grabe po yung mga backlash. Grabe po yung mga paninira. Grabe po yung mga
Hindi ko alam kung sila po talaga ay mga supporters or haters ni David. Hindi ko po alam kung supporters sila ni Barbie Forteza, no? Kasi ganito lang po yan eh. Example, let's give them the benefit of the doubt na si Mr. David Licauco, sabihin na natin may girlfriend po siya si Alexandra Manalang from Australia na sinasabi po nila. Pero, yung sasabihin po nilang wala ng barda, that's really ano po yan, i-abolish natin yan. Kasi still, hanggang ngayon may mga proyekto pa rin sila together, 'di ba? May pinagsasamahan pa rin sila. Meron nga akong isang vlogger na narinig, sabi po ni KJ, sabi niya, kung kailan po nag-announce si Mr. David Licauco that he's still single and si Miss Barbie Forteza, kung kailan po siya ay single, marami pong mas lalong nambabash. Di ba parang mas dapat suportahan natin sila ngayon kasi nandun sila sa single era nila eh. So, any moment, pwede po sila magkagustuhan or any moment, pwede silang pwedeng ligawan ni David si Miss Barbie Forteza, di ba? So, yun po ay desisyon nilang dalawa na hindi natin pwedeng panghimasukan. Nandito tayo as a Barda team para suportahan sila sa lahat ng mga proyekto nila. Hindi para sila i-bash at ibagsak, no? Di ko po alam kung anong pinaglalaban ng mga vloggers na sinisiraan si David, 'di ba? Na parang sabihin na natin, kasi dati nga si Miss Barbie Forteza, meron siyang boyfriend, pero sinusuportahan pa rin ng Barda. Suportado rin ni David ang boyfriend ni Miss Barbie. Ginagalang niya yon, diba? Pero this time, respetuhin din po sana ng mga bashers, no, na talagang kung talagang for Barda kayo, is hindi nyo para siraan at hindi nyo para ilaglag si David. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin porket ikaw yung nakakaalam ng mga ganitong bagay, sasabihin mo ikaw na yung totoo. Magiging valid lang ang lahat ng yan kung si David at si Barbie Forteza ang magsasalita mismo. So anyways, dumako tayo dito kasi ngayong araw po is meron silang event, Heart Evangelista, Barbie Forteza, David Licauco during McDonald's MYM Rewards launch held at a mall in Makati City Thursday. So ngayong araw po is magkakasama sila para sa isang event, kasi may bago pong meal ang McDonald's na nilo-launch nila. Kasabay pa nito, 'di ba? Alam niyo naman na may issue po ang McDonald's. Meron pong pag-aaway kasi parang ang dami nagalit dito kay Vice Ganda nung nag-joke po siya patungkol sa kay Mr. dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. So dahil po dito, lahat po ng mga DDS, parang binoboycott po nila ngayon ito pong McDonald's, no? Tapos may mga government officials at may mga supporters po si President Duterte na talagang binoykot po ng todo ang McDo. Meron pong mga nagsasabi na parang wala na raw kumakain sa McDonald's. May mga branches po ng McDonald's sa wala talagang sumusuporta. So, kaya naman, ito pong si Miss Barbie, si David, at si Miss Heart Evangelista sa yung pinakabago nilang endorser, which is si Miss Heart, ay talagang nangangampanya sila, no? Gumagawa sila ng mga events para tabunan yung issue. At napansin din ng mga netizen, pinagtatalunan po yan sa X, no? Sinasabi nila na lumang picture na daw kasi ang haba ng buhok ni Miss Barbie. FYI, no, for your information, this is new dahil kasama pa si Heart at ginanap po yan sa Makati City at kaya mahaba po ang buhok ni Miss Barbie Forteza dyan is nagpalagay siya ng hair extension kasi yan yung pinaka-itsura niya nung sila po ay gumawa ng video ni David na nagpo-promote or dun sa endorsement video po nila ng McDonald's. Kaya po talagang ngayon lang siya naganap. Sabi ng mga netizen, masaya sila na bumalik sa dating itsura si Miss Barbie, no? Kasi parang para sa akin ang point of view, ang opinion ko diyan is mas extra beautiful si Miss Barbie pag mahaba, long yung hair niya eh. Pero kasi dahil doon sa character na ginagampanan niya, kailangan niyang ibahin yung itsura niya. Kaya talagang pikit mata niyang pinaputol yung kanyang buhok kasi for the longest time niya sa showbiz, ngayon lang po niya ginawa yan. No, for the show. Talagang laging mahaba ang buhok ni Miss Barbie kung kayo po ay sumusuporta from the start. So yun yung napansin ng netizen at napansin din ng lahat na talagang komportable pa rin sila despite of all the issues surrounded it.
ganon niya sinacrifice yung kanyang sarili kasi sabi niya parang kailangan maiba yung looks niya doon po sa kanyang beauty empire. Kasi alam niya naman po kung ano po yung tema ng kanilang serye na Beauty Empire. It's about ano po yun parang labanan, 'di ba, ng mga beauty products, mga ganon parang kaya nga po meron siyang title na Beauty Empire. So, kaya naman happy po tayo mga Barda lovers and Barda supporters na nakita natin sila together. Sana, ang prayer nating lahat, sana next sa big screen na o kaya naman panibagong serye para sa kanilang dalawa. And ang request natin sa GMA na sana bigyan po sila ng magandang material. Kasi kung tatanungin po ninyo mas maganda po kasi nagagawa sila ng original nila. Wag yung parang remake kasi pag remake kasi may possibility na ang mangyayari lang dyan, i-compare yung original na gumanap dun po sa parang ni-remake. Ganon kasi nangyayari kapag ganyan. Tapos parang sinasabi pa ng ilang mga directors and writers na parang nililimitahan yung kakayanan ng ilang mga writers and director to make another history, another film or another series. Yung original dapat ang ibigay sa kanila, yung tamang-tama sa karakter ni Mr. David Licauco. So, kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito? Comment down below. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!